hindi kapag session. But sige, praise the Lord. He is our healer. Magaling na rin ako. So bago tayo mag-start, let us pray. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you sa panibagong simula, Lord, sa pagpapatuloy ng lesson namin ngayong taon. And maraming salamat, Lord, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng mas makilala ka namin, mas maunawaan namin ang mga prinsipyo mo, Lord, in the ministry at sa pakikitungo sa aming mga tao. I pray, Lord, na gamitin mo ang lessons namin sa session na ito, na magbigay ng kaunawaan sa amin para maihanda namin ang aming mga sarili at maging kapakipakinabang kami, Lord, sa inyong kaharian. I-equip mo kami sa pamamagitan ng mga lesson na ito at gamitin mo ang mga kaalaman na ito na aming kasangkapan sa paggabay rin sa iba tungo sa mas matalik na pakikipag-ugnayan sa iyo, Lord. Bless mo ang bawat isa, kahit yung mga wala pa at yung mga manonood sa YouTube version. Ikaw ang magturo sa amin lahat at gumabay. Diling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise God, i-con ko lang yung slide natin. Ayan, nasa session 3 tayo. Nasa session 3 na tayo and tutuloy natin itong biblical discipleship. Pinag-aaralan natin yung concepts of ano tong discipleship, ano tong konsepto ng itong discipleship na tinatawag ng Bible. Okay? So, ayan, like-on ko lang yung notes ko. Okay, so sa session 2 noong nakaraan, napag-aralan natin yung pag-aralan natin itong yung movement, yung tinatawag natin na from method to foundation. So mag-shift tayo ngayon. So pinag-aralan natin yung methodology ni Jesus Christ. Paano nag-disciple si Jesus Christ? Kasi nakita naman natin na yung mga tinuruan niya, yung mga naging apostles natin, mga karaniwang tao, mga mangingisda, mga revolusyonaryo, mga common tao itong mga to pang-araw-araw lang na buhay naman yung merong iba't iba, napakaganda ng dynamics ng grupo ni Jesus Christ. Merong tax collector, merong silot, ang mga silot, ito yung tinatawag natin ngayon ng mga revolusyonaryo. Yung mga welgista, mga ganun. May silot sa grupo niya and meron ring mga mangingisda. So, pero paano niya nagawa? Paano niya naturuan ang mga taong ito? And na-discuss natin yung mga methodology. So, balikan na lang natin doon. So makita natin dito na si Jesus was intentionally na invested siya sa disciples. Talagang yung relationship niya malapitan talagang he sleep with them, he eat with them, he travel with them, magni-minister na kasama. So yun, pagtuturo, and then he empowers them. He allows them to do some parts of his ministry. So natutunan natin na ang discipleship making ng ating Panginoon, hindi ito programa. Hindi siya programmatic na sa ating mga churches kasi ngayon, parang program yung discipleship. Kung tutuusin, may mga sinusunod na set up, parang curriculum na, parang nag-enroll ka lang sa isang kurso, parang ganon. Pero makikita natin na sa Panginoon, ito ay personal. Personal na buhay or yung mamumuhay ka kasama ang Panginoon. So nakikita natin na yung pattern ng Panginoon being with and then sending out. So yun rin yung sinusundan natin na pattern dito sa course natin dito. So I believe for example si Brother Anjo, I believe na malapit ka sa pamilya nila Pastora. At nakikita mo yung buhay nila. Hindi mo lang nakikita sina pastor
sa harap ng pulpito. Hindi mo lang nakikita sa loob ng simbahan, but nagiging pakikipagsalamuha sa buhay. So nagiging pamilya ng bawat bahagi ng church. So yun. And then pakunti-kunti yan hanggang sa nagiging active ka sa church, nakikita naman ng leaders, nakikita ni pastora kung paano yung pag-grow mo, and daan-daan yan, binibigyan ka ng mga responsibility. Yan yung pattern rin ng Panginoon, is sending out. There are things na pinagkakatiwala. So, sa session na yun noon, napag-aralan natin kung paano ginawa ni Jesus, paano niya nagawang mga alagad itong mga samot-saring tao nito. So, yun yung na-discuss natin sa previous session. Pero ngayon, pupunta naman tayo na bago natin i-apply yung mga prinsipyong natutunan natin doon, pupunta muna tayo sa isang importanteng bahagi na sasagutin muna natin yung tanong na ano ang kailangang mangyari sa puso ng isang tao bago sila maging tunay na alagad ng Panginoon. Kasi two parts ito. Two-way ito lagi . Ang Panginoon, He cannot make you His disciple pag ayaw mong maging disciple. Kung hindi ka niya magiging estudyante, kung ayaw mo siyang maging guro. Parang ganun yung concept . It is always a two-way. Two-way lagi ito. So, ayan, kaya even sa church, makikita natin, kahit ang gagaling ng mga disciple maker, kahit ang pastor mo pa, ang dami niyang seminars na dinaluhan, ang dami niyang tinapos na mga programs, masteral man, doctorate, or kahit ang daming training, ang dami mang methodologies na minaster ng iyong leader sa church, kahit ano pa yung mga yan, kung hindi maganda yung pundasyon or hindi nagsasalubong yung dalawang two-way na sinasabi natin dito, hindi lalago yan. Hindi magiging alagad. Hindi magiging alagad. So, ayan, titingnan natin ito. Parang pagpapatayo rin ng bahay ito. Marami yung magpapatayo ng bahay na nakafocus lang sa aesthetics. Look. So, sabihin na natin, ang ganda ng itsura. So, ayan, puro pagarbo sa labas, dekorasyon ang inaatupag. Pero, itinuon nila lahat sa pagpapaganda ng bahay na hindi nila pinagtuunan yung structure ng bahay. Hindi sila naglagay ng matibay na pundasyon. Kung hindi stable yung lupa, hindi sila gumamit ng tie beam para stable lagi yung kwan. Kasi possible na gumalaw yung lupa kung hindi ka naka-tie beam. I'm negligible also dyan kasi I graduated from engineering. At least kung may tie beam ka, konektado lahat ng poste mo. Pag gumalaw man yung lupa, gagalaw yung buong bahay. Sama-sama yan, hindi makakati yung bahay. So parang ganon. So yung iba, hindi tinitingnan yung mga essentials. At itong pag-aaralan natin, ito yung mga essentials ngayon. So titingnan natin. So parang ngayon kung yung buhay nawa natin isang pagpapatayo ng bahay, kung ang discipleship making ay building our life, so parang ang session na ito titingnan muna natin yung mga pundasyon. Tama ba yung pundasyon natin? I-examine natin yung buhay natin. So, ayan, so mag-shift tayo. Pag-aaralan natin yung tatlong inseparable movements. Tatlong inseparable movements na napaka-critical sa buhay ng magsisimulang alagad ng Panginoon. Good evening, Pastor Eleuterio. Nakapagsimula na kami. So ayan, balikan mo na lang sa recorded version yung kunti lang naman, mga 5 minutes pa lang. So ayan. So itong tatlong ito, yung repentance, faith, and lordship. Maraming nagdi-disciple na kwan. Pinapaganda na yung kwan, yung buhay relihiyon. Every Sunday nagsisimba. So
tinuturuan na ng pag-iikapo, pagbibigay, tinuturuan na na mag-prayer, ganun. Pero hindi pa pala natumbok yung pinaka-core na kailangan sa isang buhay Kristiyano. So hindi pa pala solved yung puso niya. May mga bagay-bagay pa doon. Kailangan niyang mag-repent, yung faith, hindi pala tama yung pundasyon ng faith niya, at yung lordship niya, hindi pala maganda yung relationship niya sa Panginoon. So ang Panginoon addition lang sa buhay niya, hindi yung total na pagpapasakop sa Panginoon. So titingnan natin itong mga aspetong ito at ayan, magpapatuloy tayo. Tingnan natin yung core concepts. Pag sinabi nating yung buhay Kristiyano, meron yung pag i-examine natin ito, mauunawaan natin na yung gospel na tinatawag natin, great exchange yan. May palitan na nangyayari. May palitan na nangyayari. So ayan, pag-aaralan natin kung ano yung gospel, ano yung magandang balita, ano itong transformation ng buhay Kristiyano, buhay ng tao. Yung gospel na tinatawag natin, hindi siya self-improvement. Maraming pupunta sa simbahan para bumait. So, may kanta nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Sometimes you add something in your buhay para mas ma-improve ka. So, minsan iniisip nila na gusto ko nang magpakabait, magsisimba na ako. So, yung gospel is not self-improvement. It's not trying harder to be good. Hindi ito moral renovation. Hindi nito aayusin lang yung mindset natin regarding tama at mali, morality. So hindi 'yon. Hindi pag-aayos sa perspective regarding daw mga bahagi yung mga yan. Hindi ito pagdadagdag lang ng relihiyon sa ating buhay. So maraming ganoon Hindi pagdadagdag lang ng relihiyon sa buhay yung gospel. So hindi rin therapeutic adjustment kasi minsan stress sa buhay, ang daming problema, ang daming parang tinakluban ng mundo, and then they are just looking for therapy ba? And they shift to the church, they want to understand the gospel. So hindi ang gospel ay hindi para maging mas maganda yung pakiramdam natin. Maraming ganun. They try to seek God just to feel better. So hindi ganun yung gospel na ikino-communicate ng Bible. So ang key passage natin dito is yung 2 Corinthians. Good evening, Sister Rogelyn. Ito, ang key passages natin is 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kahit basahin na natin tuloy, but magpupunta ko sa 17 and 21. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Gusto ko ngang basahin yun ng buo. Barahin na lang natin ng buo para makuha natin yung konteksto. So, 1 Corinthians, pag may mga Bible kayo dyan, pwede rin kayong sumabay. Maging mga parang Bereans kayo. Sabayan niyo ako rito. So, ayan. 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi dito sa 2 Corinthians ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Sabi dito sa NIV. So verse 18, all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ to be reconciled to God. And then yung isang verse na gagamitin natin. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So ito yung text na pinakakuan natin. Ito yung
sa verse 17 at saka 21, ito yung mga great exchange. May palitan na nangyayari. So, ayan, yung binasahan natin kanina, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new has come. There is old in us. Yung lumang tayo, dinadala natin sa Diyos. We bring the fallen us, the sin. So, ayan, the old us. And then He give us a new His righteousness. So we bring our sin and He give us His righteousness. We bring our debt, the old us, the cursed us, wages of sin is death. And He give us His life. So parang ganon. We bring our separation and He give us His reconciliation. So of course, mankind was separated from God. And yun, we just surrender that. Talagang aminin natin, we all have fallen short of God. Hindi na, kapos tayo lagi pagdating sa Panginoon, pagdating sa Diyos. So we go to the Lord Jesus Christ and He does the ministry of reconciliation. He linked us with God. He reconciles us with the Father. So, ayan. May great exchange na nangyayari sa ating buhay. So, ayan. Sabi dito sa note natin, this is the most lopsided, gracious trade imaginable. Sino ikaw, negative yung dadalhin? Parang pumunta ka sa mall, nagdala ka ng basura at binigyan ka ng grocery. So, what's that exchange? Nagdala ka ng walang gamit, pero umuwi ka ng may daladalang mga brand new gamit. So, ang dinala mo problema. Binigay sa iyo magagandang bagay. It's a lopsided trade. So ayan. Pero ito, hindi matik na nangyayari ito. Hindi matik na nangyayari. Question tayo, nagwa-wonder tayo siguro minsan, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Sabi ng Panginoon, I have come that they may have life in its fullness. Bakit yung buhay ko parang hindi naman full life? So parang ganun. That is an honest question rin sa akin noon. So akala ko ba ang buhay ng Kristiyano masayang tunay? Kinakanta namin yun. Pero as time goes by, pag bumibiyahe ako sa biyaheng pananampalataya, may mga ups, down, minsan stress ka pa rin, parang ganun. Bakit ganun? So there must be something na we need to find out. Si Jesus Christ sa last command niya, go into the world and make disciples. Tapos yun sa isang dealing niya, teach them to obey everything I have commanded you. I believe na that the Lord Jesus Christ, He really wants to give us life in its fullness. Pero ang susi sa life in its fullness is hidden in the teach them to obey everything I have commanded you. It's in the obedience. It's in the pagiging alagad ng Panginoon na pag nakakasunod tayo sa mga kagustuhan ng Panginoon and then doon dahan-dahan na unveil yung life in His fullness. I am the vine, you are the branches. Ginagamit rin ng Panginoon. We connect to Him. We obey to Him. Let my words abide in you. Sabi no. So ang daming kwan. So makikita natin napakaraming Kristiyano na they don't fully surrender their life to God and they wonder why parang hindi naman born again. Parang it's just the same life. It's just the same life. We don't experience the life na dinidefine ng Bible. Actually, makikita mo yung pattern na yan even in the Old Testament. Kasi pag matras tayo sa Old Testament, dun sa Deuteronomy, if I'm not mistaken, Deuteronomy 12, may condition lagi ang Panginoon. Do this, and then itong mangyayari sa inyo. May experience sa buhay niyo itong mga bagay-bagay nito. Gawin niyo rin itong mga ito, mga negative things, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, and ito yung mangyayari sa inyo. So, kung makikita mo, kung mag-o-obey lang sila sa kagustuhan ng Panginoon, they exchange their will to the will of God.
Nakikita mo doon na aanihin nila yung mga pangako ng Panginoon. So yan, yung salvation, ini-offer ng Panginoon yan. But there is a response to that salvation. At ang response na yan, itong tatlong ito. Itong hindi natin mapaghihiwalay itong tatlong basics ng pagiging alagad ng Panginoon. Repentance, faith, and lordship. Iisa-isahin natin ito at iintindihin natin yung concepts ng bawat isa nito sa session natin ito. So yung first movement, yung first na unang response isang response natin, itong repentance. Dito nanggaling yung one. May animation movie ang Pinoy na ang title Metanoia. So turning from. So what is repentance? What repentance is not? Kasi minsan may mga misconceptions tayo, maling pagkaunawa natin regarding sa repentance. So minsan ang pagkaunawa natin sa repentance merely parang nakukonsensya lang ako dahil huli sa akto parang gano'n, yung pagsisisi dahil huli sa akto. So parang gano'n sana. Merely being sorry for so hindi gano'n ang repentance. Yung iba naman, ibilang yung sinisisi mo yung sarili mo, parang nakukonsensya ka, and then parang yung minsan nga penance, maabot pa sa penance, yung pinaparusahan mo yung sarili mo. Hindi itong mga ganun na bagay. Hindi ganun na mga bagay. Pag i-unveil natin kung ano ba ang repentance. Ano yung repentance? Kaya minsan, kaya sa perspective natin, hindi tayo maabuloy sa yung perspective ng Catholicism na yung nagpepenitensya sila, yung pinapalo-palo yung sarili, nagpapapako sa cross. Because that's not our definition for repentance. So, ayan. Ito, tingnan natin yung description ng repentance. So, according sa Greek word kasi ito, from the Greek word na metanoia. Meta means change, and then nous. Metanous. Nous is the mind. So, it's like changing of mind. Repentance is the change of perspective. So, anong ibig sabihin nito? For example, ito yung pananaw ko sa buhay at ito ang pinaggagawa ko. Tungo doon. Repentance is turning and going to the other direction. So parang yun yung it's about face. Yung sabi nga nila, about face. Pag nakaharap ka sa west, you should turn around, and if you nakaharap ka sa west, patungo sa west, you should turn around and move toward the east. So parang ganun sana. It's a total change of direction. Yun yung ibig sabihin ng repentance. So, ang biblical repentance nagsisimula naman sa isip. And then in the will. Kasi magbabago ako. Nagsisimula sa isip 'yan. And then kapag you are going towards that, meron yung mga temptation na namimiss mo yon, mga ganon, and then kailangan na yung will. So not primarily emotions, sabi dito sa notes natin. So it's a decisive shift on how we think about God. Ano yung pananaw? Ito yung mga binabago natin sa perspective or sa mindset natin. Ano yung pananaw natin tungkol sa Diyos? So, ayan, we change our perspective regarding God, we change our perspective regarding ourselves, and we change our perspective regarding sin. So, ang Diyos, banal siya. So, He is holy, He is judge, and He is a righteous judge. Pag sinabi niyang mali, yan yung standard ng kwan. So, He is gracious. So, yan yung perspective na tatlo. Karaniwan. So, holy siya. So, hindi niya pwedeng hayaan na lang ang kasalanan. Dahil siya ay judge. So, sabi nga ni Paul, the wages of sin is death. Kailangan niyang parusahan.
Though meron rin siyang characteristics na he is gracious. So, kaya nga, sabi nga nila, sa cross daw, doon na-express yung grace and holiness of God. Kasi, pinarusahan niya ang kasalanan and at the same time, ibinigay niya doon yung kalutasan ng kasalanan. So, pinagsalubong niya. So, kinuha ni Jesus Christ yung kaparusahan and then at the same time, yun yung naging solution ng kasalanan natin. So, ayan, the great exchange. Even doon, may great exchange. Sa ating sarili, we tanggapin natin, mga makasalanan tayo. Tanggapin natin na we are accountable. Tanggapin rin natin na we are helpless. Wala, ganun eh. We are fallen creature. That's why we need to be born again. We need to be transformed. Kaya nga pag pinag-uusapan natin ng salvation, tatlo yan. Meron yung justification, meron yung sanctification, and then meron yung glorification. Yung justification dahil tinanggap mo si Kristo, yung ginawa niya sa cross, you believe in Him, and then you accepted Him as your Lord and Savior, you are justified. Ibig sabihin, as if you never sinned. Bakit? He paid your sin. So, yun yung na perspective natin yan. Now, yung sanctification naman, nalibre ka na. Bayad ka na. But, aminin man natin o hindi, we are sinners pa rin. Nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo sa pang-araw-araw na buhay. Pero in the process of living, as we walk in life, tinatrabaho tayo ng Holy Spirit. At ang tunay na Kristiyano, mapapansin mo na kumukunti. We are becoming better and better. We are being changed from glory to glory. We are, natatransform tayo. Kahit lumingon ka ng 5 years ago, 10 years ago, mas mabuti ka. May problema pag mas naging masahol ka. Kahit konti lang, may tinatrabaho ang Holy Spirit sa atin. So, yun yung sanctification. So, sa harap ng Panginoon, in the books of God, you are paid, you are saved, you can go before God. So, and then yung pangalawa, sanctification is that trina-transform tayo, hindi lang honorary yung holiness natin. Hindi lang dahil binayaran ni Kristo. Talagang totoong nagiging mas holy tayo dahil natra-transform tayo. Dahil mas nababawasan yung mga pagkukulang natin. Nagmamature tayo in our walk with God. Mas kumukunti yung pagkatisod natin. So, yan. So, di ba yung mga bata nagpa-practice na lumakad or magbisikleta? Laging natutumba yan. But as they grow, makikita mo na bibihira ng natitisod yan hanggang sa they can walk strongly. They can be mature. So, parang ganun ang buhay Kristiyano. That is the sanctification process. And yung glorification, that is our perfection. We will be perfected. That is when we go to Christ, go to God, through death or through when He take us with Him in glory. So, yun yung tatlong kwan. So, ayan, yan yung metanoia, repentance. Ang key text natin dito, yung sa 2 Corinthians 7:10, sabi dito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. May dinidefine si Paul dito na dalawang klase ng pagsisisi. So, hindi natin nakikita yung Greek term dito kasi yung una, repentance. Yung pangalawa dito na word na ginagamit niya is sorrow dito sa English. But he is trying to explain to us the concept of repentance. There is a godly sorrow. May sorrow na sa perspective ng Diyos, yun nawa. May sorrow na yun na dinadala niya tayo sa salvation. And hindi tayo nakukondemn. It leaves no regret. So, but worldly sorrow brings death. Puro pagsisisi lang yung ginagawa mo na hindi mo naman parang ganon. So, tingnan natin yung order dito. Godly sorrow brings us to repentance. There's a godly sorrow that brings repentance. And then, yung repentance, it brings salvation. So, yan yung process niyan. Yan yung process.
So, kaya nga, pag may mga tao na, ako, may mga barkada ako noon na pag, pag nalalasing sila, nag-iiyakan sila, kino-confess nila yung mga kasalanan nila. So, mga ganon. Eh, may mga barkada ako noon, pasama naman bro, dadaan lang sa Quiapo. Kasi Quiapo yung school namin. Sinasamahan mo naman sila. Mangungumpisal na naman pala. So, at least, nakikita mo na sa isang tao nagsisimula sa godly sorrow, hindi nagre-repent, okay na yan, lumalapit ka. So, parang ganon. Hanggang sa maintindihan mo kung na minsan kasi parang may concept ang Catholicism na pupunta sila sa confession para mabawasan yung kasalanan nila. You surrender your sin to God and He pays it on the cross. Hindi mo mababayaran ang kaligtasan mo. Salvation is only through the cross. Only by faith, by grace through faith. So, ayan. So, emotional conviction, nagsisimula dyan. Pero yung repentance, active response. Talagang nagdidesisyon ka to stand from there, move out from there sa situation na yun. Hindi ka tumatambay doon. So yung worldly sorrow, tumatambay doon. Umiiyak sa putikan. Hindi naman umaahon sa putikan. So, parang ganon. Parang yung konsepto nito. Okay? So, you can just, pag mag-raise lang kayo ng hand pag you want question o may question kayo. Now, ayan, pangatlo rito, repentance is twofold turning. So, ano yung una kanina? What repentance is not, diniscuss natin. What repentance is, diniscuss rin natin. And then, itong pangatlo, itong repentance, dalawang pag-about face yan. Dalawang pagliko. So, dalawang turn. Turn from sin, yung una, and turn toward God. So parang pagtalikod sa kasalanan, yun yung twofold ng repentance. Tinatalikuran natin ang buhay na makasalanan. At humaharap tayo patungo sa Panginoon. Lumalakad tayo palayo sa kasalanan at lumalapit sa Panginoon. Yun yung i-review natin sa buhay natin. So, pag bumibiyahe kami sa Kwan, nakita siguro nila Pastora to noon, nung pumunta kayo sa abroad. Meron yung tinatawag nilang Kwan sa airport, yung walkalator. Yung SM minsan may walkalator sila eh. Yung flat lang, hindi escalator. Escalator kasi paakyat. Yung walkalator, flat lang. Lalo na sa airport nila sa Hong Kong kasi ang lalayo ng nilalakad, so may maraming mga ganon, walkalator. Ang pagiging Kristiyano, walang paghinto. Walang paghinto. Parang nandun ka sa walkalator. Pag tumigil ka sa paghakbang patungo sa Diyos, actually yung paghinto mo, pag-urong yun. So parang ganon. Parang ganon. Umaandar yung walkalator, parang ganon. Pag tumigil ka sa paghakbang patungo sa Panginoon, hindi mo lang alam, pero umaatras yan. Bumabalik ka sa pinanggalingan mo. So parang ganon. Parang ganon yung pag guminto ka, babago yung direksyon ng kinakatayuan mo. So yan, turning from sin and turning towards God. So ayan, hindi lang pag-dislike sa sin. Hindi lang naaasar ka sa kasalanan pero hindi ka naman makaahon sa kasalanan. So this is agreement with God. So you call the sin sa perspective ng Panginoon, what is sin? And ganun rin ang pananaw mo sa sin. So kinasusuklaman ng Diyos yung sin and then ayan, we think about that. We meditate about that hanggang sa baguhin rin ng Panginoon yung perspective natin. Yung idolatry, rebellion, lust, pride, ayan, yung mga perspective ng Panginoon sa mga kasalanan, habang nag-aaral tayo ng mga salita ng Panginoon, mas lumalalim tayo sa mga perspective yan. And we agree sa mga perspectives ng Panginoon on that area. Okay? So, and then, confession. So, and turning from sin, may tatlong agreement with God, confession. So, may naaalala kang mga kasalanan mo? So, Lord, may mga kasalanan ba akong hindi ko matandaan? Paalala mo sa akin, Lord, nang ma-confess ko tong mga to. So, you name those kasalanan. So,
Alam niyo sa Israel, may ginagawa sila once a year na nag-aalay sila ng yung tupa. Kasi yung atonement na yon, sa dami ng kasalanan, may mga bagay na hindi nila matandaan. So, actually sa atonement, yun yung inaalayan nila. Yung mga hindi na nila maalalang kasalanan. parang ganon. And ayan, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, yung mga natatandaan ko at kahit hindi ko na matandaan. Or paalala mo na lang sa akin, Lord, nang maihingi ko ng tawad. Parang ganon. So ayan. And then, hindi lang confession. So hindi lang pagbago ng pananaw sa kasalanan, hindi lang pag-confess sa kasalanan, yung talagang pag-forsake, paglisan mo doon. So it's a decisive intention and effort to leave it behind. So of course, mahirap yan. With the help of God lagi. With the help of God. So, hindi mo kakayanin yan. Fighting sin is impossible without God. So, that is a work with the help of the Holy Spirit. So, it is Him who empowers us, who liberates us, and who give us itong capability to maka-alpas doon. Okay? And then, turning towards God. So, hindi ka lang tatakbo, hindi ka lang lalayo sa kasalanan. You need to aim to run towards God. Okay? So, ayan, reorienting our life. Okay? So, ayan, metanoia pa lang tayo. So, parang U-turn lang yan. U-turn lang yung concept. Alam na natin yung concept ng U-turn. So, example, papatakbo ka ng sasakyan. Tapos, bangin na. Bangin na yung direksyon. At habang papatakbo ka sa bangin, biglang may illumination sa harap. May nakita kang sign na cliff. So, parang yan. Sa buhay na direksyon mo, sa direksyon mo sa buhay, kinokonvict ka na ng Holy Spirit. Tinutusok ng Holy Spirit yung puso mo. Nare-realize mo yung mga kamalian mo. At ang repentance, pag na-realize mo yon, ang reaction ng isang driver, pag alam mong may disgrasya, ay preno na. Minsan may nangyari sa akin gano'n nakalimutan ko na nga na may mga karga akong bata. So, ang pinaka-reaction ko na lang I need to step on the brake or aabutan. So, yung mga bata, nauntog na mga gano'n. At least, gano'n. Pag may ma-realize tayong mga kasalanan na winawarn na ng Panginoon, we slam the brake, stop. And then, we change direction. U-turn, change direction. So, ayan. And then, we accelerate towards the opposite direction. Yan yung concept lang ng U-turn. Okay? The object of repentance, we don't just repent of sins. So, yung mga nagagawa natin. We repent. So, we repent of sin, singular, sabi dito. So, plural kasi yung lahat ng mga gawain natin. Itong sin. Yung rebellious power ruling in our hearts. Ito yung pinakakasalanan ng tao. Parang, basically, kung i-analyze natin kung ano ang sin, simple lang yan ang sin hindi mo pagtumbok sa kagustuhan ng Panginoon. So, yung illustration natin dyan yung bullseye, may bullseye. Pag natamaan mo, hindi yung bullseye, kahit sa tabi lang nun, yung sin, yung distansya ng bullseye hanggang sa arrow mo. Kahit napakalapit mo sa kagustuhan ng Panginoon, sin pa rin yun kasi hindi mo natumbok yung kagustuhan niya. Parang ganon. Ganon yung description ng Bible ng sin. So, simula pa sa garden, yung pagtaliwas doon sa kagustuhan ng Panginoon. Sinabi niya, huwag nilang kainin. It's a rebellion in the heart. Rebellion in the heart. So, ayan. So, towards sa pagsaway sa Panginoon, patungo sa pag-obey sa Panginoon. Okay? So, ayan. Object of repentance. And, ayan. Yun yung first movement na sinasabi natin. Ito tatlo yan. So, metanoia, repentance. And pangalawa, itong faith. Itong faith. Ano naman itong concept ng faith? Turning to, sabi dito. So, minsan, ang daming description ng faith na tinuturo sa church. So,
Minsan, ang concept ng karamihan, ang faith, blind optimism. Just believe hard enough. So, parang ganun. May concept ngayon, tinuturo nila ngayon na, itong manifesting. Tinuturo ng New Age movement na ito, na pag may isang bagay raw na gusto mo, you just believe hard enough. You just focus your attention to it at mangyayari raw. Magmamanifest sa'yo. So blind, parang optimism yung nangyayari. Hindi ganoon ang description ng Bible ng faith. Hindi ganoon yung description ng Bible ng faith. Parang ang nangyayari kasi pag ganoon yung description natin ng faith, paano pag hindi will ng Panginoon? Gusto mo ang isang bagay, itutuon mo lahat ng faith mo doon, hindi will ng Panginoon. Maraming Kristiyano na ganoon. Hindi nga will ng Panginoon Faith, kung titingnan mo ang Bible, may sasabihin ng Panginoon na will siya. And then, they align themselves to that will. So, for example, Abraham, the Lord wants to bless the whole world through him, through his seed. So, ang faith, naniniwala si Abraham doon. Naniniwala si Abraham doon. And then, ayan, ang hirap rin siguro kay Abraham, no? Imagine, paano magbubuntis si Sarah? Ayun, nasa age tayo lahat dito na nag-uusap. Paano magbubuntis si Sarah? They are in the 70s. May simula yan, nasa 70s sila. 25, mga anak si Sarah, mga 19. They are trying to, hindi scientific noon. Walang mga test tube babies, mga clean. So, in their faith, because they believe in that, they try. So, ang daming sigurong Abraham and Sarah, ang dami rin nilang sigurong tinatry ng mga herbal dyan. Pero, ko, paano mo ma-measure si Sarah? Nagre-regla pa ba si Sarah? So, ayan, they believe in that. Hanggang sa, parang nag-weaken yung faith nila. Faith nila kasi ang instruction ng Panginoon, it's between Sarah and Abraham. And they shifted to another concept to manifest yung bansa na. It's through the katulong, si Hagar. So yun yung umaliwas kayo dyan kasi hindi yan yung sinasabi ko, sabi ng Panginoon. Ang sinasabi ko, true sa inyong dalawa. Parang ganun sana. It's not just, faith is not blind optimism. So parang ganun Positive thinking, yung sinasabi ng ibang tao. Hindi ganun. So, it's not mere intellectual agreement. Hindi lang yung nag-a-agree ka. Kasi even demons, they believe. They believe in God. So hindi lang believing. So it's not a temporary emotional decision made under pressure. So minsan, na-hold up ka Minsan, sa loob ng church, gusto niyo bang tanggapin ng Panginoon? Sinong magsasabing hindi? Sumunod kayo sa panalangin na ito, sumunod ka na rin. So, ayan, under pressure yung pagkaligtas mo. Or naipasurot ka lang, parang ganun sana. So, ayan. It's not, hindi rin siya a leap in the dark. Ito yung ibang concept rin na basta sinabi ng Panginoon, blind faith naman yun. Blind optimism yung una kanina. Ito, blind faith naman. Kung anong sinasabi nila. So, hindi. Biblical faith has evidences. So, tingnan natin na ano ba ang faith. So, sa Greek word, this comes from the Greek word na pistis na. Ang ibig sabihin ay trust, reliance, or commitment. So, even the fidelity. So, ito, ginagamit nila itong konseptong sa mga kontrata or marriage vows. So, ayan, kung pag-aaralan natin, ito, may tatlong concept dito na titingnan natin kung yung elements of faith na tinatawag natin na kailangan. Una is knowledge. Hindi ka maniniwala sa isang bagay na hindi mo alam. Okay? Naniniwala ka sa hindi mo alam, ano yun? So, ayan.
Assent. It's an assent to the factual content of the gospel. You need to understand the gospel. Kaya nga minsan, hindi ko close deal agad. Pag may kinakausap ako, naintindihan kanya yung gospel. Kasi maraming pinasunod na natin sa prayer of salvation na hindi pa nila nauunawaan kung anong salvation. Hindi nila nauunawaan kung sino ang Panginoon. Pinasunod mo sa isang bagay na hindi nila nauunawaan. So, ayan. So sa akin, I pray na as I explain the gospel, makuha nawa nila. And in their heart, pag nagets mo ito, pag naunawaan mo at kino-confirm ng Holy Spirit sa puso mo, sabihin mo lang yan sa puso mo, Lord, I believe. Hindi ko pinapasunod agad yan sa prayer of salvation. Kasi ang question, naunawaan ba niya? Actually, itong seminar ng Child Evangelism Fellowship dito sa Banting, yung pag-handle ng kids ministry, nagtaka ako sa yung tinuturo nila. Ipinagbabawal nila, itong mga teachers natin dito sa Child Evangelism Fellowship, ipinagbabawal nila na pasundin yung bata sa prayer of salvation. Pag na-explain mo na raw yung concept ng salvation, concept regarding Jesus Christ, bakit Jesus Christ, pag naunawaan niya raw yun, i-counsel mo siya. So, i-question mo siya, may intindihan mo ba ito? Bakit kailangan si Jesus? You throw questions. Pag naunawaan niya at nakakasagot siya, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon in your life? Tanong mo raw yung bata. Pag sinabi niyang yes, can you pray and then tell the Lord that you want Him in your life, that you want to accept Him in your heart? Hayaan mo raw na siya yung mag-pray. Hayaan mo raw siya yung mag-pray. Kasi alam ng bata yan, sabi nila. So yun yung tinuturo ngayon, yun yung concept ngayon na tinuturo ng mga, take note, children's ministry to children's ministry. And sinasabi nila, don't lead them in the prayer of salvation. Let them pray. So let them. Kasi pag naipag-pray nila yan, ibig sabihin, nauunawaan nila. So ayan, you need to understand who Jesus is. Pinatanggap mo sa Panginoon, tapos tinanong mo kung sino si Jesus. Hindi ko alam. So, may mga konsepto na kailangang maunawaan. Kaya nga si Peter, napakaganda kaya si Jesus Christ, na-amaze si Jesus Christ sa sagot ni Peter. Sa inyo, sino ako? So, sabi nila, si John ka, ikaw si Elias, daming sinasabi nila. Sabi ni Jesus. Sa inyo, sino ako? Sumagot si Peter, ang sinagot ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Tumbok na tumbok ni Peter yan. Kasi, anong ibig sabihin ng sagot ni Peter? You are the Messiah. Ibig sabihin yung Messiah kasi siya yung pinapromise na doon pa lang sa Bible, sa Old Testament. Doon sa Genesis, Exodus, Leviticus, lahat ng sinasabi ng prophet, siya yung Messiah. Okay? And then yung pangalawa, you are the Son of the living God. Hindi ka lang tao. Kasi sa Hudyo, ang alam nila, hari ito parating. Pero may isang naunawaan si Peter kay Jesus Christ na bakit siya nagpapakita ng maraming signs, wonders, and miracles? He is demonstrating that He is more than the Messiah na dinidescribe ng Old Testament. He is God Himself. He is God Himself. Kaya ngayon pangalan niya, God with us, Emmanuel. So, si Peter, hindi tsamba yung sagot ni Peter dyan. Kasi nasaksihan ni Peter. Una, sa lahat ng skill ni Peter na mangingisda, ginawa na niya, nasa tiyempo ng paghuhuli, wala siyang nahuli. Dinala ni Jesus Christ sa oras na hindi lalabas ang mga isda, nahuli niya yung pinakamalaking huli niya. So the explanation, paano nangyari yun? So may mga naglalaro na sa isip ni Peter yan. Pangalawa, nung bumabagyo, tapos ginigising nila Peter si Jesus, mamamatay na tayo rito, tutulog-tulog ka Lord. So si Peter, si Jesus Christ tumayo, tapos sinabihan niya yung alon sa kaangin. Peace, be still. At tumila yung alon sa hangin. Natakot sila, kung babatayin mo yung scripture, natakot sila sa kanya, sino to? So si Peter, napraprocess na niya na hindi lang tao tong kaharap natin. Nakikita niya sa mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ, nakikita niya kung paano takot na takot ang mga demonyo kay Jesus Christ.
So, kaya si Peter, when he came to the conclusion, you are the Messiah, the Son of the living God. You are fully God, you are fully man. Yan yung kailangan nating maunawaan. Kaya minsan, tinataasan natin ng kilay yung iglesia ni Kristo. Kasi naniniwala sila na si Jesus ang Messiah, pero ayaw nilang tanggapin na anak siya ng Diyos. Ng Diyos siya. So, may mga bagay-bagay na kailangang maunawaan, kailangan tanggapin. parang ganon yung what. So what did he do? Ano yung ministry na ginawa ni Jesus Christ? Ano yung ginagawa niya hanggang sa ngayon, hanggang sa paparating, pabalik. Kailangan mo maintindihan lahat itong mga to tungkol sa kay Jesus Christ. So, you need this knowledge. So, yan. So, sa faith, kailangan yung knowledge. So, faith cometh by hearing. Nagsimula sa pakikinig and then nauunawaan mo, knowledge. And then, asensus, yung intellectual agreement. Sa mga information na yon, sa mga knowledge na yon, you need to agree with that information. And that will become truth sa'yo. The conviction that these facts are true, objectively true, historical, reliable. Kaya kayo mapapansin ninyo, bakit may archaeologist tayo, bakit hinahanap natin yung mga old documents, bakit pinag-aaralan ang history. Kasi bine-verify natin historically. So hindi katang-isip ang Kristyanismo, hindi katang-isip si Jesus Christ. He is the most documented man. He is the most documented historical person. He has the most documents na available. So yun yung hindi masira ng mga atheist na agreement. So hindi lang yung intellectual agreement itong fiducia, tawag nila yung trust and reliance. Now, sa informed knowledge na yon. Now, iakongkla mo ngayon yung tiwala at pagsalalay mo doon. So, dito pumapasok yung heart of the saving faith. Iniaangkla mo na yung buhay mo dito. Dito mo na dito naman isinasalalay ang lahat ng mindset mo, decision making mo, yung paano mo dinadala ang buhay mo, nakasalalay lahat dito. Umiikot na doon. So, you move from I believe that to I trust in Him. I believe Him to I trust in Him. So, ayan. Yan na yung buhay mo, siya na yung iniikutan ng buhay mo. So, yun yung tatlong kwan dyan. So, ang text natin dito is Ephesians 2:8-9. It is by grace you have been saved. Through faith. Oh, ayan yung kwan natin, yung peace. Through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Not by word, so that no one can boast. Actually, nagsisimula yan sa knowledge. Nagsisimula sa faith cometh by hearing. And then, grace of God yan na nakakarating sa atin yung knowledge na yan. So, ayan. And then, nag-work yung Holy Spirit and it gives us the conviction and we believe in that. We believe in that. And gift of God yan, the way na nakukonvince tayo. Naging reality sa buhay natin na hinihimas-masan. This is true. Hindi lang katang-isip, hindi fairy tale. So, sabi dito, it is a gift of God. No one can boast. So ayan. The Lord will put in your heart yung conviction na that is really true. So, ayan. Faith is the empty hand that receives the gift. So, mabubuo yung faith sa puso natin, parang yung empty hand daw. Ibibigay ng Panginoon yung gift of salvation and then yung faith ang sasalo. So, yeah. And even yung faith natin, a work of God yan. Work of God sa ating buhay. Hanggang sa maniwala tayo. And yan. Grace is God's part. Faith is our response. So, ayan, we listen sa mga preaching, lumalalim tayo, and then we embrace it. So, ayan. So, even yung understanding natin, even yung faith natin nga inuhubog tayo ng Holy Spirit. Pinapadaan tayo sa mga sitwasyon sa buhay para mag-respond tayo. So, ayan. So, illustration. Parang ito, ang illustration natin dito, parang parachute daw. Example, nasa aeroplano tayo. And then, nag-trouble yung aeroplano. Pumutok yung 4 na makina.
So, karamihan ng eroplano, 4 ang makina. So, pumutok, wala na. Now, narinig mo, bago nag-take off yung eroplano, narinig mo na sinabi ng stewardess na may parachute. So, may information ka, may knowledge ka. May parachute sa ilalim ng upuan mo. Alam mong meron. Now, yung knowledge yun. Yung ascensos, you agree. So, tiningnan mo yung manual sa harap mo, meron nga. So this parachute is totoo nga ito. So alam mo yung ginam mo yung instruction, alam mo paano sutin. So ayan, census agreement. So, this can save me. This can save me. So ayan. Fiducia. Kahit alam mo, kahit nag-agree ka yung kakayahan ng parachute, kung hindi mo naman isusuot, ano yun? So you commit your entire weight to it. Isusuot mo yung parachute and then tatalon ka. Kasi sasabog yung eroplano. Or kailangang makatalon ka bago bumagsak yung eroplano. So, ilagay mo lahat yung trust mo sa parachute. Parang ganun yung saving faith. So, hindi na tayo nakasalalay sa paggawa ng mabuti para maligtas. So, kaya that's what we teach. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi. Ang kaligtasan natin na kay Kristo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil niligtas tayo. Yun yung one. So, hindi natin maililigtas yung sarili natin. Kahit gaano ka magpakabait, kulang yan. So, ilalagay natin yung faith natin na, Lord, iligtas mo ako. I put my life in you. Bahala ka dito, Lord, iligtas mo. Kaya pagpapasok tayo sa langit at tinanong, bakit kita papapasukin dito? Ligtas ka ba? I put my faith in Christ. I receive Him as my Lord and Savior. It's not what I did in life. It's not my good works. It's what He did on the cross. It's His payment for my sin. I put my trust in Him. So, it's Him who saved me. So, parang ganon. So, yun yung saving faith na tinutukoy natin. Okay? So, marami sa church, may knowledge. They agree with that knowledge. But the problem, they don't put their trust in that knowledge. So, illustration ni Pastor Benny noon sa sermon niya, yung acrobatic. Meron yung mga piyesta, meron yung nagbibisikleta na may string, and then bibisikleta, papunta dito, pabalik, sa ibabaw ng string. Sinong naniniwala na pupunta ako doon, magbibisikleta ko, may tatawid ko doon, nakarating akong maayos. Malakpakan ng tao, naniniwala sila kasi napanood nila. Ngayon, ang sumunod na ginawa niya, piniringan niya yung mata niya. O, sinong naniniwala na makakabalik ako sa kabila nang nakapiring ang mata ko? Bibisikleta ko sa ibabaw ng alambre. So, palakpakan sila, naniniwala sila. O, nung panghuli, yung tanong niya, sinong naniniwalang kaya kong ulitin yon? Palakpakan ng tao. Sa mga naniniwala, sinong gustong sumakay sa balikat ko at itatawid ko? Wala nang gustong sumakay. Wala na, nanahimik na sila lahat. So, salvation is parang ganon. We put our trust in Jesus Christ. So, marami man tayong pagkukulang, hindi yung pagka-perfect mo ang magliligtas sa'yo. It is what He did on the cross. So, yan. So, yan yung concept natin. So, na-discuss natin yung repentance and then na-discuss natin yung faith. Itong pangatlo, isang lordship, curious. So, the resultant, surrender. So, anong ibig sabihin ng paglagay ng buhay natin sa kamay ng Panginoon? Ito yung lordship na tinatawag natin. So, what is lordship? Ito yung confession, yung confession na Jesus as curious. Jesus is Lord. So, ito yung Greek word for master or owner, supreme authority. Wala kasing masyadong weight ito pag tinutukoy natin. Even the Church of Brother Eddie Villanueva is using that term, Jesus is Lord, as a title. Pero walang masyadong weight kasi yung term na Lord sa panahon natin. Kasi parang ang naririnig mo na lang ang Lord pag nag-boarding house ka, landlord.
yung may-ari ng boarding house. Pwede kanyang paalisin kung gusto niya. Parang ganon. So, noong panahon nila, in the book of Acts, napaka-critical na sabihin mong Jesus is Lord. Kasi sa buong empire ng Rome, ang Lord na sinasabi nila ay yung emperor. Ang Lord kasi owner. So, ibig sabihin, he owns the empire, even the people within the empire, pag-aari niya. Pag sinabi mong Jesus is Lord, ang ibig sabihin nun, Caesar is not Lord. Ang ibig sabihin nun. At naiintindihan mo bang ibig sabihin nun? You might be arrested and be burned, be killed. So, hindi madaling sabihin ang Jesus is Lord ng panahon nila. Kaya itong pag-confess na pag naintindihan mo lahat tungkol kay Kristo, and you shout that He is Lord, you are putting your life on the line. Yun yung weight dito eh. Kaya, if you confess with your mouth that He is Lord, sa panahon natin, parang walang weight yan eh. Ang concept natin ngayon, boss, hindi owner. Ang boss kasi, pag ayaw mo na sa kanya, mag-resign ka lang. Apply ka ulit sa iba. So, ang pagtawag kay Jesus nung panahon nila na as Lord is a matter of life and death. So parang yung pagsabing Jesus is Lord, parang pagsakay sa balikat noong acrobat cyclist na nakapiring natatawid sa kabila. So, yun yung concept nito. So, ayan, it's the pledge of allegiance. So, parang pag sinabi mong Jesus is Lord, parang namamanata ka na kahit kamatayan, hindi ako kwan. So, ayan. So, Jesus is Lord. Pag sinabi mo yan nung panahon nila, Caesar, ibig sabihin yan, treason yan. Papatayin ka yan. Papatayin ka ng mga emperor. Kaya pag pag-aaral mong history, bakit sinusunog ang mga Kristiyano, pinapakain sa leon, pinapatay? Kasi yan yung termino nila, Jesus is Lord. At treason yun. Ang katapat nun is death penalty. That's how they put their life, their trust kay Jesus Christ. So, kahit umatay tayo dito sa mundo, anyway, there is a world waiting for us. Yun yung mga understanding nila. Kaya iba yung kwan. Sa atin ngayon, magsisimba lang kung feeling. No, it's a matter of life and death ang faith. So, Romans 10:9-10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung pag-aaralan mo ang context ng verse na ito, yun yung diniscuss ko kanina. If you declare with your mouth Jesus is Lord, ibig sabihin itinataya mo na ang lahat mo sa Kanya, kahit buhay mo. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kasi naunawaan mo and then talagang you have that full understanding and full conviction that He is your all. And that will bring you salvation. Yun yung sabi nila. So the saving confession is Jesus is Lord. Ngayon, ang daling sabihin yan. Not merely Jesus is Savior. So pagdalawa yan. So maraming tao di ba, we ask the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Dalawa yan kasi. Maraming tao lang Panginoon na Savior nila. Pero ayaw nila maging Lord. Lord kasi is He owns you. Pag-aari ka niya. So, pag slave sana tayo, may terminong ginagamit na slave of Christ. I am a slave of Christ. Sa laging sinasabi ni Paul yan. Ibig sabihin, I do not have right on my own. So, if I die, it's for Him. As I live, it's for Him. For to me to live is Christ and to die is gain. Kaya yung Paul. Sabi ni Paul, do not have control over my life. He owns me. Ngayon, ang dami nating rights. Dinadabugan nga natin ang Panginoon eh. Winiwilgahan natin ang Panginoon. So parang, ano yon? The Lord own you or you own God? Parang baliktad ata. So, ayan. So, yan yung kaibahan ng kwan. So, Lordship means transfer of ownership. Kung sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo na pag-aari ang sarili mo.
You are bought with a price. Binili ka ng Panginoong Hesus. Binili ka sa dating Lord ng buhay natin. Ang dating Lord ng buhay natin ang mundong ito, ang kasalanan. Binili tayo ng Panginoon noon. He bought us with a very expensive price, the life of the Lord Jesus Christ. So, ayan. So, transfer of ownership. You do not own yourself. You are owned by the Lord. So, unawaan sana natin yun. Pag-aari tayo ng Panginoon. The illustration, yung signed deed. So, imagine mo na bankrupt ka. Lubog ka sa utang. And then, wala na. Hahatakin na lahat sa'yo. Nakakulateral lahat. Kukunin na lahat. At, ang makakakuha sa'yo, itong wealthy benefactor na makakakuha sa'yo is the Lord Jesus Christ. So, ayan. Ang ginawa niya, tinubos ka niya, binayaran niya yung lahat ng utang mo, past, present, future. Lahat ng kasalanan. So, ayan. Tapos, bumili siya ng mansyon. And binigay niya sa'yo yung susi. Yung mansyon ay yung bagong buhay mo. Binigyan ka ng bagong buhay. Bagong future. At ibinigay niya ang susi sa'yo niyan. So, ayan. Now, hindi mo pag-aari yung mansyon. So, ikaw ang nakatira doon, pero yung dokumento ng mansyon na yun, nasa pangalan niya. So, parang gano'n yung buhay natin. Nabubuhay ka sa pero yung titulo, dokumento, pag-aari tayo ng Panginoon. So, parang ang buhay ng isang Kristiyano ay steward. So, ito yung concept. Actually, ang Kristiyano, ang concept natin is steward tayo. Wala tayong ari-arian. Kahit kasi yung buhay nga natin, hindi natin pag-aari eh. So for example, Kuya Francis, sina Pastora, you have a business of selling buko. I mean, may mga jeep, may mga trucks kayo, may mga... The concept of Christianity is you don't own anything. So lahat ng may pagkatiwala sa iyo, pag-aari ng Panginoon. Yung nyug mo, yung sasakyan mo, sa Kanya yan. Kasi kahit nga yung buhay mo sa Kanya eh. Ba't ikaw ang nagmamanage yan? Ikaw yung nagmamanage. Na parang yung boss mo, parang yung may-ari, nasa malayo. Na anytime babalik. Anytime babalik. At nawa, madatnan ka niya na naparami mo yung benta mo ng niyog, naparami mo yung kita, naparami mo yung sasakyan, napag-multiply mo pa yung napaganda mo ang lahat. Napalago mo lahat ng negosyo niya, yung pamilya mo, napalago mo, yung mga anak mo, napag-aral mo lahat. Pagbalik niya, tuwang-tuwa siya sa'yo. Parang ganon. So wala tayong pag-aari kasi kahit yung buhay natin, pag-aari niya. Ganon sana yung concept ng Kristiyano. Kaya minsan, pag pinapaturo nila sa akin yung tithing, tumatawa ako minsan, naiintindihan ba natin yan? Nag-aaway-away tayo sa 10%, nauunawaan mo ba na pag-aari ng Diyos ang lahat? Paano mo nasabing sa Kanya ang buhay mo kung hindi mo mabitawan yung 10%? Yun na lang yung logic ng isang tao. Kahit lahat ng pera mo sa Kanya yan, trabaho mo, buhay mo sa Kanya yan. Tapos pinag-aawayan kung 10%, lahat po sa Kanya. Sinuko nga natin yung buhay natin na nalabog tayo, tinubos niya tayo. So, yan. Repentance. Yung repentance is yung concept of pag-ako mo na bankrupt na ako. Yung faith, Lord, ikaw na lang makakatubos sa akin. Bilhin mo na lang, tubusin mo na lang ako at maglilingkod ako sa iyo. So, ganun, binebenta mo yung negosyo mo sa Kanya, ikaw pa rin ang magmamanage, pero ayan, yung parang accepting His payment and gift. And then Lordship is signing over the contract deed, living under His rule. Now, sa buhay natin, tayo pa rin ang nagmamanage, tayo pa rin yung in charge, pero may bagong rules niya. Teach them to obey everything I have commanded you. Okay? So, yun yung concept ng Lordship. So, under His term na. Kaya napapangiti ako minsan kasi maraming nagsasabing, Lord, Lord. Ang dami nagsasabing, Lord, Lord. Pero, hindi naman sinusunod ang Panginoon. So, ayan.
Tingnan natin yon. Isaalang-alang natin yung bagay na yon. Okay? So, ayan. And tuloy natin. Lordship is in practical areas. Kahit yung oras natin, lahat ng aspeto ng buhay natin, resources natin, negosyo, lahat, relationship natin. So, yung mga standards niya sa relationship, yung ambitions natin, mga falling niya. Minsan, may mga tinatawag ang Panginoon hindi natin, how can you say na Lord mo siya kung hindi mo siya masunod? Actually, in my personal testimony, nung mas maunawaan ko ang salvation at mas lumalim ako sa walk ko sa Panginoon, nararamdaman ko na dinadala ako ng Panginoon sa lumalalim, dumadami yung ginagawa kong ministry Nagtuturo ako, okay lang yun. Okay lang yun, nagtuturo, dumarami. Hanggang sa mararamdaman mo na napatungo ka na sa calling ng Panginoon, ito ay ministry. So, how can you say no to the Lord? Pag naunawaan mo ang salvation, you can never say no to the Lord. Because He owns you. He owns your life. So, kung nauunawaan kong gusto ng Panginoon na I will go to ministry, I will leave my profession and then go to ministry. How can you say no? The concept of lordship is He owns us. So, ayan. So, ambitions, lahat yon, and even morality, lahat ng kung anong sinabi niyang no, parang ganon. And sometimes sumasaway tayo, but I hope we mature in that, and then maunawaan natin to. So, lifelong process ito. Lifelong process hanggang sa matutunan natin yung decisive surrender, yung total, pinapractice natin yan yung araw-araw pagsuko sa kagustuhan ng Panginoon. So, maraming bagay pa sa ating buhay na hindi natin na isusuko, pero araw-araw makikita sana natin na isusuko natin lahat hanggang sa fully surrendered tayo sa Panginoon. Madaling sabihin yan, pero pang araw-araw ang pagsuko. He should be Lord every day, in every decision, in everything that we do. So, may mga bagay na ganun. Ma-realize mo na, hindi pa pala siya Lord sa ganitong aspect ng buhay ko. Ma-realize mo na, you give way to Him one at a time. Hanggang sa, masasabi mo na, gaya ni Paul, for to me to live is Christ. Kahit sa paghinga, to me to live is Christ, to die is gain. So, nakasalalay lahat sa Panginoon. Okay? So, ayan practical lordship in practical areas. And itong tatlong ito, yung pinag-aralan natin, itong faith, repentance, and lordship, hindi magkakahiwalay ito. They are parang trinity ito. In the concept of salvation, magkakasama yan. Hindi mo mapaghihiwalay yan. So, walang tunay na repentance pag walang faith. Wala ring saving faith pag walang repentance. At wala ring repentance and faith pag walang lordship. Magkakasama lagi yan, tatlong yan. So, repentance, pag naunawaan mo, magre-repent ka sa mga kasalanan mo, and then pag nakapag-repent ka, may bibigay sa'yo yung saving faith, and then magkakasama lagi itong tatlong ito. So, the Trinity of Salvation, sabi nila. So, ayan. Turning from sin implies that you're turning to something better. So, ayan mas maganda ang mga bagay-bagay ng Diyos. Kaya isusuko natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. So, to trust Christ as Savior is to turn from trusting ourselves. Lahat, yung good works natin, religious efforts natin, suko na natin lahat yan. Hindi makakapagligtas yung mga yan. So, ang faith natin nakasalalay lang kay Jesus Christ. Siya yung insurance natin, life insurance natin. Pag namatay tayo, we are insured in Him. So, nagtitiwala tayo sa insurance to take care of us. Ang insurance natin si Jesus Christ. So, and if we truly believe in Jesus, the risen Son of God, na namatay para sa atin, so, ang pinakahuli na nangyayari dito, yung we say, He is our Master. So, ayan. Si Peter, daming kwan rin Di ba si Peter, pag-aaralan natin yung buhay niya, sabi ng Panginoon, eat, no Lord. Yung sagot niya, magkontra na.
Lord, ang tawag niya kay Jesus, sabay sabi na no. Daming oxymoron kay Peter nakakatawa minsan. Pero alam niyo yung life ni Peter, according sa legend, yung kwento ng mga history, legend kasi wala sa scripture. Yung huling bahagi ng buhay ni Peter, na-convince siya ng mga Christians na tumakas ka na, Peter. Kasi hinahanting ang mga Kristiyano, tumakas ka na. Hayaan mong mahuli kami. Anyway, pag namatay kami, we will go naman sa langit. Ikaw, the church need you. We need teachers. So run for yourself and then take care of the church. Hayaan mo na kami ang mahuli dito. So na-convince nila si Peter daw, according sa legend. So, tumakas si Peter palabas ng Rome. Pero, according sa kwento, ng itong salin o oral past na kwento, nasa lubong raw ni Peter si Jesus. Tapos, ang Panginoon yun sabi ni Peter daw. Tapos nagsalita raw si Peter, sabi niya, Lord, saan ka papunta? Ang sagot raw ng Panginoon sa kanya, papunta ako sa Rome para maipako ulit. Napunsin siya raw si Peter kasi nung una, tinakbuhan na naman ni Peter Tinakbuhan na naman na Peter si Jesus Christ. Di ba yung tilaok ng manok? So, according sa kwento, si Peter daw, nag-about face, repent, nag-about face. Bumalik sa Rome, isinuko niya yung sarili niya. Kasi ang hinihingi ng Panginoon sa kanya is not to teach the church. Ang hinihingi ng Panginoon at that point of time is to offer His life to the church. Offer His life to the Lord. So, ayan. Kaya yung last chapter ng John, makikita nyo doon na darating ang panahon na may magsusuot ng damit mo. Hindi na ikaw magdidesisyon. Parang yung sabi ni Jesus niya. So, at that time, kaya nung ipapako na si Peter, he faced it bravely. Nag-request si Peter I am not worthy to be crucified just like my Lord. So, pwedeng paikutin nyo yung na patiwarik nasa baba yung ulo. I am not worthy to be crucified like my Lord. Sabi niya. So, kaya yung legend, makikita nyo na ang crucifixion ni Peter ipabaliktad. So, yun yung kwento. He offered his life. He demonstrated before the Lord. Lordship, even my life, you are Lord. So, yan. Yung itong bagay na ito, the problem sa church kasi ngayon, meron itong concept na easy believism. You simply believe and you are saved. You simply believe. The idea that you just simply accept the Lord as Savior, na napakasimple ba? Wala nang thought of repentance, walang thought of obedience. Basta tinanggap mo lang Panginoon, insured ka. Yun yung Ang hinihingi ng Panginoon, discipleship. That we taught and everything He has commanded. Teach them to obey everything I have commanded you. Sa atin, go into all the world and make disciples. Hindi niya sinabing go into all the world and save people. The will of the Lord is that we make disciples. People who believe in the Lord, people who embrace Him, people who surrender their life to Him. Nakakalungkot ang church ngayon. Napakaraming Kristiyano, pero napakakunti ang disciples. So, ito yung tinitingnan natin na there is a deeper thing dito na hindi na ituturo sa mga church. So, daming titingnan natin ito. And pupunta tayo ngayon the disciple maker's lens. Kasi I designed this material na it orients us, tayo na nagklaklase dito, na magiging disciplers rin tayo. So, I expect and I pray na bawat isa sa atin magiging disciplers pagdating ng panahon. Kung hindi ka man magiging pastor ng church, magiging malakas kang tulong sa tabi ng iyong pastor to make disciples for the Lord. Minsan, it's not about saving people. Ang will ng Panginoon is making disciples. People who obey Him. Teach them to obey everything I have commanded you. So ayan. So as future leaders,
ito yung responsibility natin. Yung bilang spiritual architects. So sa mga Kristiyano sa loob ng simbahan, we diagnose. Hindi tayo mag-a-assume. Pag may nagsabing Kristiyano sila, itanong natin itong mga bagay-bagay na ito. Do you believe what the Lord did for you? Bakit kailangan mong Panginoon? Itanong natin, kung hindi nila masagot 'yon, maaring hindi nila naunawaan. Sumunod lang sila sa panalangin. At nakakatakot 'yon. Baka umaasang makakapasok sa langit, hindi nakapasok. Di ba sabi ni Jesus Christ, not all who say, Lord, Lord, can enter the kingdom of heaven. So, huwag tayong mag-assume. We diagnose. Itanong natin, anong naunawaan mo kay Jesus? Anong pinapaniwalaan mo kay Jesus? Pag hindi niya na-explain yan, red flag na agad yan. Halika, kailangan nating pag-aralan ito. Kailangan mong maunawaan ito. So, parang ganon. So, tanong natin, when you decided to follow the Lord, anong tinalikuran mo? Anong nabago sa buhay mo? Anong direksyon na pinatunguhan mo? So ayan. Anong ibig sabihin ng Jesus is Lord? So, Jesus is Lord pag linggo kasi pumunta sa simbahan, sumusunod sa sinasabi sa simbahan. Pero pag Lunes, wala na. Kristiyano sa linggo, pero sa Lunes hanggang Sabado, wala. So, ayan. And then we preach the full gospel. So we diagnose, don't assume, and then we preach the full gospel. So wag nating i-omit yung cost. Hindi natin binabayaran yung salvation kasi binayaran ni Kristo yan. Pero kailangan nating maunawaan yung cost of discipleship. The gospel is an invitation to die and be made new. Ang salvation ng gospel is that the old must be gone, the new must come. So ayan, not just to be forgiven and continue as before. So, preach natin kagaya ng mga preaching ng mga apostles. They preach that the people should repent and turn to God and demonstrate the repentance by their deeds. Kaya sinasabi ko, hindi. Tinanggap niyo ang Panginoon, nag-repent kayo. Nag-repent kayo. So, gumawa kayo ng mabuti. Ang tunay na naniniwala sa Panginoon nakikita sa gawa yan. So, ayan. So, hindi ka gagawa ng mabuting bagay para maligtas. Daligtas ka. Kaya gumawa ka ng mabuting bagay. So makikita nawa sa buhay natin yung epekto ng pananampalataya natin. Okay? So maghanap tayo ng mga evidence of life, not just past prayer. But ano mo nasabing ligtas ka? So yun ko. Nanalangin ako nun eh. Para hindi. Kahit yung buhay natin, hanapin natin yung kwan. May mga tinatrabaho ba ng Panginoon sa buhay? May mga pagbabago ba sa akin? Are there changes? Are there evidences of life? Are there evidences of life? Bilang pastor, matutuwa ka pag nakikita mo yung mga nasasakupan mong nag-grow sila sa faith. Makikita mo yan, mapapansin mo yan. Pag cell group leader ka, mapapansin mo yung mga nasasakupan mo kung nagmamature sila. Those are evidences of life. Pero pag yung member mo sumasama as time goes by, ibang usapan yan. Diagnose mo yan. So, ayan. So, growing reliance on Christ, mas nagsasalalay sa Panginoon, and then submission in areas of the authority of the Lord. So, tingnan natin yung mga crack foundation. Pag-aralan natin, tingnan natin kung may mga stagnant, living pa rin sa kasalanan. Tingnan natin, we address them. Ayusin mo yan. Suko mo sa Panginoon yan. Nakakatakot yan. Baka hindi ka makaabot. Umaasa kang ligtas ka these things must be seen in our life. So, baka hindi mo pa Lord ang Panginoon. So, ayan. So, minsan mahirap. But we keep on surrendering to the Lord with the help of the Holy Spirit until we master He becomes Lord in our life. Okay? So, ayan, may mga reflection dito. Sesend ko tong notes later Kwan. And this is our lesson for this session. Sa next week ulit, pag-aaralan natin. And ito, you can make notes dito. Guide you in your reflection.
You can get the notes and then share sa church ninyo. Kung may Bible studies kayo, you can teach this. And ayan, purihin ng Panginoon. So ito yung lesson natin ngayong gabi. And may mga question kayo? May clarifications? Wala? Kung may ma-realize kayo later na gusto nyong itanong, you can just chat me. So, dito natin i-end ang ating lesson. I-upload ko rin ito. So, yung mga medyo na late na pumasok, you can go back later sa YouTube and then panoorin nyo yung hindi nyo naabutan na bahagi. Or you can watch it as a whole. So, yan Pastor, may question ka? Oo, nasa arawan. Okay. So, and praise God. We will close in prayer and pwede tayo mag-chit-chat after nito. So, sige, let us pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa pag-aralan namin. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Hindi mo lang kami niligtas, but you aim to transform us. You aim to make us be transformed from glory to glory after the image of Christ. Maraming salamat, Lord, sa realization nito. And we thank you, Lord, na sa bawat isa sa amin, we pray, Lord, na gamitin mo kami, Lord, na gabayan ang iba patungo, Lord, sa hakbang nila na papalapit sa iyo. Lord, pag-pray namin ang mga ipinagkatiwala mong kaluluwa sa amin na magabayan nawa namin sila ng mas mahusay. At sama-sama kaming makarating sa iyong kaharian, no Lord. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa YouTube, ikaw ang pagturo sa amin, gumabay sa amin, patungo sa lahat ng katotohanan. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. 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 Bless. So,